God. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Come on. Let's give God the best, the best, the best clap offering, oh God. Lord, you are so great. You are so good, oh God. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. You are worthy to be worshipped, oh God. Oh, be lifted high. Be exalted, oh God, in this place. Panginoon, mataas ka sa aming mga buhay. Madakila ka, Panginoon. And Lord, in this worship, in this morning, oh God, we want to exalt your name on high, oh God. Lord, be exalted in this place. Be exalted in our lives. At Lord, tanggapin mo ang aming matamis na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo, oh God. Lord, salamat for this wonderful morning that you have given to us. And we expect more of you and more of you sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we bring back to you the praise, the glory, the adoration, the honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shouts! Amen and amen and amen. Praise God. Pwede po tayo maupo. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Pwede niyo po bang batiin ang inyong mga nasa kaliwat kanan, harap at likod? Sabihin mo, kapatid, bless ako at nandito ka ngayon. Praise God. Pwede po bang isang malakas na palakpak sa atin pong Diyos na buhay? Come on, let's give God a praise and glory. As we declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is Jesus, the Anointed One. We also have our culture. Sabay-sabay po natin ideklara, I am a blessed Diyos na buhay. Praise God. We welcome each and every one of you. Bago po tayo magsimula, meron po bang first-timer o ngayon lamang po nakadalo ng ganitong gawain? Can you raise your hand? Taas lang po natin. Wow! Praise God! Palakpakan po natin ang Lord. Praise God! Ang dami po mga bago. Welcome po. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Our goal is not to change your religion. Our goal ay ang bawat isa po ay magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Also, we welcome yung bawat isa, even yung matagal ng pinagpapala ng Lord, welcome po sa ating church. Also, we have a visitor po, one of the running mayor po in Municipality of Balete. Palakpakan po natin sa Lord. Si Brother Doji Ocampo, matagal na po natin silang member. Bata pa po ata ako ay member na po natin sila sa church. Praise God. So I just want to acknowledge them. Praise God! Sino po dito? Last month, pinakitaan ng Diyos ng above and beyond things sa buhay niya. Amen? Last week, tinuruan po tayo ng Lord about faith and obedience. Tanungin mo kaya katabi mo, sabi mo, partner, marunong ka na bang sumunod? Anong sabi? Medyo po, pastora. Medyo po, konti lang, mga 1/4. Amen. Praise God. I believe araw-araw po binabago tayo ng Diyos. Amen. And this month of May, ngayon po ay Mayo, ibig sabihin po, may aayusin si Lord sa atin. Amen? May aayusin si Lord sa katabi mo, may aayusin si Lord sa pamilya mo, may aayusin si Lord sa trabaho mo, may aayusin si Lord sa negosyo mo. Amen? Our topic for the month of May is about self-check. Hindi katabi check. Self-check. Ngayong buwan na to, the Lord will help us improve ourselves. Ituro mo yung sarili mo at sabihin mo, ikaw ang tuturuan ng Diyos. Hindi siya.
Amen? Hindi ikaw ang i-convict ni Lord para baguhin ang katabi mo, kundi ikaw mismo ang babaguhin ni Lord ngayong buwan na to. Amen? Handa na po ba tayo? Our topic this morning in the series of self-check is entitled, ngayon pong Sunday na ito, Life Priorities. Wow, sabihin nga po natin, life priorities. Can you raise your hand? Sino po dito yung mga youth, mga 13 hanggang 23 years old? Taas nga po ng kamay. Praise God, dami pala. Wow, kabataan. Okay. Pusong kabataan. Amen? Sino po dito mga young professionals, 24 hanggang 40? 40 po. Wow, praise God. Sino naman po dito ang 41 and beyond? Praise God, yan po ang young generation. Praise God. In every generation, tayo po ay may mga priorities. Tama po ba? Ang mga kabataan po, their major priority is their studies. Pag-aaral, maging top 1, maging magaling sa extracurricular. Tama po ba? For the young professionals, our goal is makabayad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, masuplayan ang mga magulang, mabili ang mga luho. Hello? Tama po ba? Young professionals, nagtatrabaho po tayo, business, work, or kung ano pa pong pwede natin pagkakitaan. And the young generations, 41 and beyond, ang goal na po ng mga yan mag-alaga ng apo, hello, maghintay ng pwedeng blessing mula sa mga anak. Tama po ba? So, in every generation or age level, may kanya-kanya po tayong priority. Can I hear an amen? Amen. Pero, let me ask you this, church. Ngayon pong umagang ito, ano ba ang priority ng buhay mo? Hello? Pastora, priority ko ang yumaman. Can I hear an amen? Sino po ang priority ay yumaman? Amen. Pero ngayong umaga pong ito, tuturuan tayo ni Lord na i-align kung ano ba dapat yung priority natin sa buhay. Alam niyo po, one person approached me last week. Wala po siya dito ngayon. Sabi niya sa akin, out of nowhere, gabi na po yung nag-message siya. Sabi niya, Pastora, can you pray for me? I need an advice. Very urgent lang po. Sabi ko, ano yun? I'm really, naguguluhan na po ako sa buhay ko. Parang feeling ko po, nag-go with the flow na lang ako kung ano po yung ibubuhos sa akin ng panahon. This is a young professional po. Sabi niya, hindi ko po alam kung itutuloy ko po ba ang pagpupulis ko. Hindi ko po ba alam kung magpupunta na po ba ako sa ibang bansa kasi may opportunity po ako doon. Sometimes, we are in this situation, hindi natin alam kung ano po yung priority sa buhay natin. Tama po ba? Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, clear ba dyan ang priority niya sa buhay? Amen. Baka nag-iisip pa yan ngayon, saan yan kakain, Jollibee o McDo o Mang Inasal. Amen. So, we have priorities in life. Amen. Sino po dito, alam niya agad yung priority niya sa buhay niya? In our everyday living, we struggle. Iniisip natin, ano ba yung priority ko ngayon? Yung mga magulang po, probably ang priority nila, mga anak nila. Tama po ba? We have different priorities. Pero ngayong umaga pong ito, the Lord will realign us into what should be the priority of our life. Handa na po ba tayo? Pamalakpak po yung mga handa na malaman kung ano ba yung priority sa kanilang mga buhay. Now, as we read or open our Bible in the book of Matthew, chapter 6, verse 25 to 34, halinhinan po tayong magbabasa. Ano po? Sige po, basahin. Verse 27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Verse 28, kayo po.
Verse 29, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Verse 30 kayo po. Verse 31, so do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? Verse 32, kayo po. Verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Verse 34, sabay-sabay po tayo. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, hihimay-himayin po natin ang mga verses na ito. Alam niyo po, many of you already know about this verse. Pero, ngayon pong oras na to, gustong ipakita ng Panginoon, what are our life priorities? Ano ba dapat yung pinapriority mo sa buhay? Pastora, si Lord po. Praise God! We already know, We already know priority natin si Lord. But, ngayong umaga pong ito, we all have our worries. Taas po ang kamay ng walang worries sa buhay. Praise God, grabe, bless naman yung tao, walang worries. Pero every one of us have worries. Lahat po tayo may pinag-aalala. May masasakyan ba ako? May makakain ba ako? May mapupuntahan ba ako? May magiging future ba ako? We have our own worries. Lahat po tayo may pinag-aalala. Ano po ba mga pinag-aalala natin ngayong panahon na to? Sa tingin ninyo po, unang-una po yung mga may trabaho, bills. Tama? Mga due date natin, mga bayarin natin, we worry about it. Ay nako, bayaran na naman, putulan na naman ng kuryente. Ano pa po? Our loans. Yung pong may mga loans, minsan iniisip natin yon. Ano pa pong mga pinag-aalala natin? Doon po sa mga young generation. Maintenance. Wow, napatawa, Maintenance! Ano ba yan? Paubos na yung maintenance ko. So, in our daily living, talaga pong kaakibat na yung salitang worry. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung nag-aalala sa kakainin niya mamaya? Okay. Ano kaya kakainin? Baka chicken joy na po ang tingin niyo sa akin, ha? So, in our lives, marami po tayong pinag-aalala. Sabihin mo man o hindi, may pinag-aalala ka. Tama po ba? You have your worries. Pero alam niyo po, marami tayong worries sa buhay. Pero we will cast all those worries pag nakita natin ano ba dapat yung priority mo sa buhay. Amen? Balikan po natin, Matthew chapter 6 verse 25. Sabi po doon, therefore I tell you, do not worry about your life. Kapatid, anong pinag-aalala mo ngayong umaga? Anong iniisip mo ngayon? What you will eat? Naku, ano kayang kakainin ko? Paano kaya ako makakainom ng mga favorite ko na kapehan? Or about your body? What you will wear? Ano kayang susuotin ko? Ito na naman yung suot ko. Is not life more than food and the body more than clothes? Alam niyo po, church, let me ask you this. Paano po ba tayo naglalatag ng priorities? Wow, parang may sounds po tayo. May sounds ba? Okay. Paano po ba tayo naglalatag ng priorities? Anyone? Paano tayo naglalatag ng priorities? Ang isa pong mananampalataya, this is the common priority. I hope pag nalaman po natin ito, mamabago po yung mindset ng bawat isa. Normally po, ang priorities natin, tell me po kung mali po ako, ang common priority po natin is si Lord. Tama po? Sunod po is family. Sunod po ay ministry. Ang sunod po ay yung ibang mga bagay. Tama po ba? Sino po sa inyo, ganyan po yung kanyang priorities? Taas po ang kamay, wala pong maling sagot. Praise God. Praise God po. Pero alam niyo po, most of the time, this is our priorities. Ay si Lord muna. Ay yung family ko muna bago yung ministry. Ay yung ministry muna bago yung mga kaibigan ko. Pero alam niyo po, bilang Kristiyano,
Minsan nakala natin tama po ito. Pero most of the time, mali pala po. Pastora, bakit? Una naman si Lord. Pastora, bakit po naging mali yan? Una naman po si Lord. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo po. Laksan niyo po, bakit? Kasi po, sa bawat priorities ng buhay mo, dapat pala laging una si Lord. Hindi lang sa family mo, una si Lord. Hindi lang sa ministry mo, una yung family mo. No, sa family mo, dapat una si Lord. Sa ministry mo, dapat una si Lord. Sa business mo, dapat una si Lord. Sa career na meron ka, dapat una si Lord. Hindi isang beses lang magiging una si Lord. Kundi sa bawat gagawin mo sa buhay mo, when you want to know your life priority, dapat palaging una si Lord. Amen? Sa lahat ng aspect ng buhay natin, nandun si Lord. Minsan po kasi nalilimutan na natin, Lord, unahin kita. Pero yung kakain ka na lang, nalilimutan mo pa mag-pray. Hello? In every aspects of your life, kapatid, dapat ang priority mo ay si Lord. Magbubukas ka ng negosyo, dapat una si Lord. Papasok ka sa trabaho, papasok ka sa school, kapatid, dapat una si Lord. Amen? Why? Because pag lagi mong inuuna si Lord, doon mo makikita kung ano yung top priority ng buhay mo. Amen? Kailangan natin makita kung ano ba yung priority para hindi tayo makakaranas ng burnout. Bakit po tayo nakakaranas ng burnout o parang, ay grabe, pastora, punong-puno na ako, pagod na ako, hindi ko na kaya. Why? Kasi isang beses mo lang inuuna si Lord. Probably Sunday mo lang inuna si Lord. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday, wala na si Lord. Sunday, dun mo lang ulit inuna si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ikaw yon. Amen? This is for us to open our mind na grabe. Dapat pala Monday inuuna ko si Lord. Tuesday inuuna ko si Lord. Hanggang Sabado inuuna ko si Lord. Hindi lang Linggo. Amen? This is how we make our priorities na kahit nasa ministry ka, kahit nasa Lord ka, we should know how to align our priorities in life. Amen? Ngayon, pag-aralan po natin, how can we prioritize? Number 1, how can we prioritize? Seek God in every area of your life. Paano mo malalaman ang priorities mo? Unahin mo si Lord. Very quick answer. Paano mo malalaman kung paano o anong sagot sa negosyo mo? Unahin mo si Lord. Paano mo malalaman kung may promotion sa career mo? Unahin mo si Lord. Amen? In every aspects of your life, dapat nandun si Lord. Emotional mo, hirap ka na, pagod ka na, dapat nandun si Lord. Financial problems mo, baon ka na sa utang, kapatid, dapat nandun si Lord. Amen? Minsan, akala natin, most of the time, the Christians, akala natin kapag nagsiserve tayo, naglilingkod tayo, nagbibigay tayo, okay na to. Okay na to. Okay na to. Di ba? Malaki, pero hindi mo alam. Malaki ang pwedeng maging damage kapag hindi mo inuna si Lord. Alam niyo po, there's a millionaire na businesswoman. Sila po ay isang couple. And they always testify on me. Nung time po na hindi pa sila nakakilala kay Lord, they opened a business. Siya po ay isang computer shop business bago po mag-pandemic. And they just opened it out of their heart. Di po sila nag-pray. In short, hindi nila inuna si Lord. Basta lang po sila nagbukas ng negosyo. Yung unang bukas po ng negosyo, grabe, ang dami po nilang suki, ang dami nilang benta. But, pandemic comes, nalugi po sila. Pero, one time, when they start a new business, they started praying to the Lord. Yung sunod na negosyo na inopen po nila dahil nanalangin sila muna. Inuna muna nila si Lord. Ngayong pong panahon na to, up until now, God is blessing them with millions of blessings sa kanila pong negosyo. Palakpakan po natin si Lord. Church, we need to seek God in every aspects of your life.
Kailangan mong unahin si Lord. Hindi lang kapag Sunday mo inuuna si Lord. Even in your relationship, as you go to the Lord, as you go in front unto the Lord, unahin mo si Lord. In your family, kung gusto mo na mabuo ang pamilya mo, unahin mo si Lord. Amen? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, dapat nandun si Lord. Amen? Pero pag Amen? Hindi porket inuuna mo si Lord, pinriority mo na siya. Ano po yun, pastora? Parang salungat po yun sa sinasabi nyo eh. Hindi porket inuna mo si Lord, pinriority mo na siya. Minsan po, inuuna natin si Lord like out of our heart na lamang na masabi na, inuna ko si Lord. Pero that is not the point. For you to set your life priorities, your heart should be shouting God first sa lahat ng panahon. Amen? Laging si Lord ang una. What are you doing? May kausap ka, may transaction ka, unahin mo si Lord. Amen? So seek God in every area of your life. Number 2, seek God's righteousness. Paano mo malalaman ang priority mo sa buhay mo? Pagkatapos mo unahin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pangalawa po, seek God's righteousness. Sabi po, Matthew 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness. Basahin po natin sabay-sabay. And all these things will be given to you as well. Kapag po madalas nagkakamali. Tama po ba? Madalas sumasablay at madalas pumapalya sa decision making. We are not perfect. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Perfect po ba ang ilong niyan? Sorry po. Okay. Hindi tayo perfecto. We are not perfect. We are far from perfect. Malayo po tayo para maging perfecto. Pero, tingin po kayo sa akin. Even we are not perfect, yung kabutihan ng Diyos sa atin, hindi niya po tayo kayang pabayaan. Amen? You are not deserving, you are not perfect, but God's goodness is in you. Amen? Mabuti ang Diyos. Kahit anumang sitwasyon ng buhay ko, Lord, pangit man o maganda, maglilingkod ako sa iyo. Let this be our prayer. We want to know our life priority. We need to seek God's righteousness. Ano po ba yung gusto ni Lord sa'yo? Ano ba yung plano ni Lord sa'yo? Hello? We need to seek God's righteousness na, Lord, ano man ang sitwasyon ng buhay ko, pangit man o maganda, maglilingkod ako sa'yo. That is how you set your life priority. Your priority is to serve the Lord. Amen. Alam niyo po, naalala ko po during those times na ako po ay in a struggle po talaga in the ministry. Pero alam niyo po, every time po na ako ay nagkakaroon ng problema in my life, ang hirap po. Hello? Sino po dito may problema pero parang ang dali-dali sa kanya? No. When you are in the situation, there is really a battle. May hirap, may sakit. Pero alam niyo po, during those situation, pag alam mo na ang Diyos ang priority ng buhay mo, masasabi mo sa Panginoon, Lord, kahit mahirap, kahit masakit, kahit pangit yung nangyayari, maganda man yung nangyayari, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Let this be our heart, na ang priority po natin ay ang Diyos. Amen? Number 3, last po, how do we prioritize trusting God with His provision?
Pagkatapos po natin isik sa buong buhay natin, lahat ng aspeto ng buhay natin, na unahin ang Diyos. Pagkatapos nating isik yung righteousness ng Panginoon at lumakad kasama siya, ang pinakahuli po to set your life priorities is to trust God with His provision. Kailangan mo ang pagkatiwalaan kung ano yung mga plano ng Diyos na magaganap sa buhay mo. Kanina po in the first service, ang preaching po ni Catherine is about trusting in the unseen path. Na magtitiwala ka sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita yung plano niya sa'yo. Amen? And this is how we set our life priorities. Pag po sinabing provision, hindi lang siya basta answered prayer. Provision doesn't just talk about finances. Nasanay po tayo pag sinabing provision, ay grabe magkakapera ako. Matutupad na yung panalangin ko. Pero alam niyo po, provision talks about God supplying something that we need in our life. I think nandyan po yun, flash po natin. Provision talks about God supplying something that we need in our life. Kapag pala may provision, hindi lang basta nagbibigay ang Diyos sa'yo ng blessing. Pero ang binibigay sa'yo ng Panginoon ay kung ano yung pangangailangan mo. Amen? When you start trusting the Lord, hindi mo pa nasasabi, binibigay na sa'yo ng Panginoon. Hindi mo pa hinihingi, iniaabot na sa'yo ng Panginoon. Dahil nakita ng Diyos na kailangan mo. That is how provision works in your life. Hindi ka pa nananalangin, kinikilusan na ng Diyos. Hindi ka pa humihingi, ibinibigay na ng Diyos. Nananalangin ka pa lang, paparating na yung panalangin mo. This is how God is working in provision. It talks about how He will supply in you on what you need. Kung ano yung kailangan mo. Church, hindi natin kaya isupply, pero kaya isupply ng Diyos. Amen? In our life, we are put into testings. Marami po tayong testings in making life priorities. Lord, paano ba? Paano ba magdesisyon sa buhay? Ang pag-set po ba ng life priorities ay kung ano yung importante? Ang pag-set po ba ng life priorities ay kung alin po yung malapit na? This is the answer of the Lord. In setting your life priorities, no matter what or how important it is, palagi mong unahin ang Diyos. Palagi mong unahin ang Diyos. Church, we are put into testings. Marami po tayong naging testing sa buhay. When I go back into my life, I want to share this testimony. Alam niyo po, going back into my life, nag-flashback po sa akin during the preaching kung paano po kinilusan ng Diyos ang buhay ko. Ako po ay hindi mabait na bata. Ako po ay pasaway, mataray, to the highest level. Lahat po ng bata na makakasalubong ko, simula po bata, talagang mataray po ako. Iniirapan ko po, mapaalis lang sila sa church. Gusto ko po, ako lang yung pinakamagandang bata sa church. Praise God. Ganun po kasama yung ugali ko nung bata. Pero alam niyo po, looking back, sabi ko, Lord, grabe, ang sama pala ng ugali ko. Ang dami pong testings. Ang dami pong testings. I've been into many failed relationships din po during my year, high school, college. Ang dami ko pong failed relationships. Nakilala na po yata ng lahat ng mga pastora yung mga failures ko. Nakita na po ng tao yung failures ko. And the moment that God called me, sabi ko, Lord, parang hindi ako deserving na maging pastor sa harap mo. Parang hindi po ako deserving kasi ang dami kong kasalanan, ang dami kong mali, ang daming mali sa akin. Pero alam niyo po, despite all those failures, despite all those fail na naranasan ko, beyond all that, ang puso ko po ay laging, Lord, ano yung gusto mo sa akin? Lord, kahit nagkamali ako, ano yung gusto mo sa akin? And right now, I want to tell you, those testings na meron tayo sa buhay natin, they are all made for the best testimonies of our life today. Hello? Yung pagsubok mo ngayon,
it might be a testimony someday to another person. Yung struggle mo ngayon, it might be the best testimony na pwede mong ma-share sa katabi mo na grabe, binago ako ni Lord eh. Ito na ako ngayon. Sometimes you do not understand that your prayer 10 years ago is already an answered prayer today dahil inuna mo si Lord. It can be your best testimony. Huwag mong sukuan yung life priority mo. Kung naguguluhan ka pa kung ano yung priority mo sa buhay mo, isa lang ang sagot. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. I want to go back in our verse, in our anniversary. Sabi po in Ephesians chapter 3 verse 20, now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Pag inuna mo ang Diyos, He is able. May kayang gawin ang Diyos sa panalangin mo. May kayang gawin ang Diyos sa pamilya mo. May kayang gawin ang Diyos sa negosyo mo. May kayang gawin ang Diyos sa pinagdaraanan mo. He is able. He is mighty. He is powerful. And He can work within you today. Come on. Tumayo po tayong lahat. And as we end, because our God is able, He can accomplish infinitely. Walang sukat paglagyan yung kayang gawin sa'yo ng Diyos pag inuna mo siya. Hindi mo kayang isipin, hindi kayang abutin ng utak mo, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo ngayong oras na ito. Kaya sabi po on Matthew 6 verse 34, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Huwag ka nang mag-alala. Basta inuna mo si Lord, your priority in life is secure. Amen. Now, as we pray to the Lord, as we sing a song, let this be our prayer. Let this song be your prayer to the Lord, that I may give you all the praise. I trust in you, Lord. I trust in you, all your promises. You'll never leave me, nor forsake. Take me always by your hands. Lord, come on, I trust in you. I trust in you all of my days. Ipagkatiwala mo. I trust in you. Life priorities be set unto God. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, Lord. I trust in you. All your
Come on, sing this song unto the I Lord. trust in you. At sabihin mo, Lord, I trust in you. My life priorities, oh God. Believe to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, Lord. I trust in you, all your promises. Trust in the Lord. You'll never leave me, nor forsake. Take me always For the last by time, your hand. let us sing this song with all our hearts. Lord, I put my trust in, I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Yes, Lord, I trust in you. Live To know you more, that I may give you all the Lord, we trust in you. praise. I trust in you, all your promises. Yes, Lord, we trust in you. You'll never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Come on, let me pray for you, church. Father God, this morning, patuloy mo na turuan ang bawat isa kung paano patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Let our life priorities be set on you, O God. At hayaan mo na sa bawat aspeto ng aming buhay, let it you be the first priority, O God. In our business, ikaw ang manguna, Panginoon. Sa bawat eskwelahan na aming pinag-aaralan, ikaw ang manguna. Sa bawat trabaho na meron kami, Panginoon, ikaw ang manguna. Sa aming pamilya, Panginoon, ikaw ang manguna, O God. Lord, be glorified in our lives. Be our top priority in every aspects of our lives. And Lord, as we move forward, matutunan namin kung paano ang laging magtiwala sa kabutihan mo, O God, in our lives. Salamat, Panginoon. I pray that all these people, even in online, O God, ay patuloy na makita ang matinding kabutihan mo sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, and we will continually trust in you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen and Amen.